Pinuntahan namin ang Barangay Daraitan sa Tanay Rizal. Kaya lang habang nasa biyahe kami, ramdam kong hindi ko na maakyat ang bundok ng Mount Daraitan. 9 AM na kasi nasa daanan pa kami at ramdam kong malayo pa. May pagkalayo din pala talaga ang lugar na ito. Dito nga pala kami dumaan sa May Teresa Rizal. Ugaliin po natin laging i-check ang preno ng ating sasakyan, mapa four wheels man yan o motorsiklo. Hindi po kasi talaga biro ang daanan dito. Pataas, pababa, napakataas. Kailangan ho talaga nating mag-ingat at dahan-dahan. Lalo pat may parte talaga na daan na madulas at maulan. Pagdating namin ng Daraitan ay sinalubong kami ni Kuya. May part po na pag sinabi niyo sa bungad lang po kayo, dito kayo sa area na to. Hanggang dito po sa area na to. Okay. So baka hanapin niyo yung itong part na to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa may papuntahan. Baka hanapin niyo po. Ibig sabihin ma'am, hindi kayo makakarating po sa dulo. At syempre, kailangan nating umattend ng orientation bago tayo mapasabak sa lakaran. Gaya ng sinabi ko kanina, nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi ko maakyat ang Mount Daraitan. Sa package kasi, 650 pesos per head ang babayaran mo kasama na ang tour guide. At sa bawat tour guide, 5 tao lang ang pwede. Sa 650 pesos, maaakyat mo na ang Mount Daraitan, Cave at Tinipak River. Pero dahil tinanghali nga kami, hindi namin akyat yung Mount Daraitan at hindi namin napasok yung cave at talagang hindi ako papasok ng cave kasi takot talaga ako doon. 9 AM na kami nakarating sa nasabing barangay pero 2 to 3 hours mo nga akyatin yung Mount Daraitan. Gahol at kinulang talaga kami sa oras kaya Tinipak River na lang ang naisipan namin puntahan. Sa package namin, pwede namin talagang pasukin yung kuweba. Kaya ko yung pagod sa taas ng bundok pero yung kuweba natatakot talaga akong pasukin. 30 to 40 minutes yung lalakarin papuntang Tinipak River, depende siguro sa bilis ng lakad ninyo. Napakakalmado ng daan, ang sarap ng hampas ng lamig ng simoy ng hangin. Ang sarap-sarap din pakinggan ng awit ng mga ibon. Iba't ibang ingay at huni ng insekto ang nakapaligid sa kagubatan. Kailangan lang din nating mag-ingat sa ating mga nilalakaran. May tarik at dulas din ang mga kabatuhan. At shout out nga po pala sa mga katutubong matyagang gumawa ng kahoy na tula. Habang naglalakad kami, nabanggit din ni nanay na once a week din silang naglilinis dito. At every Friday daw ay binibisita din ito ng mga DENR. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagkakalat sa lugar. Once kasi na may makakita sa inyong tour guide at mapicturan kayo, pwede kayo makapagmulta. May mga part din pala na bato na bawal babain dahil sa lakas ng agos. Nakasunod din naman sa inyo ang tour guide para alalayan kayo. Kailangan mo ding maging maingat sa paghakbang sa bawat bato. Buhay na bato kasi ang inaagusan ng tubig kaya madulas. Matutulis ang mga bato at may part din na malalim. Grabe, sobrang sarap sa tenga pakinggan ang lagaslas ng tubig at ang ingay net.